sa 12 bagong mga senador na nanalo sa 2025 elections. Ating kilalanin ang kanilang mga kabiyak. The Philippine Showbiz List presents sino-sino ang mga asawa ng mga nanalong senador sa 2025 elections. Bongo. Si re-electionist Bongo ang nangunang senador sa katatapos lang na halalan. Si Bong ay kasal kay Emmylou Cruz kung saan meron silang 2 anak, isang lalaki at isang babae. Naroon ang pagkakasundo kung si Bong ay abala sa kanyang political career, si Emmylou naman ay nagtatrabaho sa negosyo ng kanilang pamilya. Sa isang interview noon sinabi ni Bong na sanay na rin daw ang kanyang pamilya sa abala at halos walang tigil niyang schedule bilang opisyal ng gobyerno. Sa kabila ng kanyang mga tungkulin, bihira siyang magkaroon ng pagkakataong magbakasyon. Hindi nga raw siya basta-basta nakakapag-leave, kaya't ang tanging pagkakataon na nakakasama niya ang kanyang mga anak at asawa ay sa pagbabiyahe sa ibang bansa ay kapag umaalis din sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang pamilya nito. Sa ganitong paraan, naipagpapatuloy niya ang kanyang trabaho habang may pagkakataon ding makasama ang pamilya kahit sandali. Bam Aquino. Number 2 sa pagkasenador, isa naman sa number 1 supporter ni Bam mula sa simula ay ang misis na si Maria Fatima Timmy Gomez. Si Timmy ay nagtapos ng kursong Economics sa De La Salle University at nagtrabaho sa isang mataas na posisyon ng Unilever. Nagkakilala ang dalawa noong 2004 nang si Bam ay chairman ng National Youth Commission at si Timmy ay delegate ng SHIP for Southeast Asian Youth Program na kumakatawan sa National Capital Region. Noong 2005, nag-volunteer si Timmy para sa parehong programa at dito na nagsimula ang kanilang pagkakaibigan na nauwi sa pagpapakasal noong 2012 at biniyayaan 2 anak na babae. Katulad ni Bam, aktibo si Timmy sa mga advokasya para sa kapakanan na nakararami. Si Timmy ay naging bahagi ng iba't ibang social enterprises tulad ng Rags to Riches at Happy New Year program. Siya rin naging volunteer at tagapagsalita sa mga proyekto ni Bam. Ayon kay Timmy, ang kanilang relasyon ay batay sa respeto at pagkakapareho sa mga pananaw at layunin sa buhay. Siya ay humahanga kay Bam bilang isang superman sa kanyang trabaho, pamilya at pagmamahal sa kanya. Ronald Bato de la Rosa. Behind every successful man, gaya ng kasabihan, ay isang babae. Kahit gasgas na itong pakinggan, ito mismo si Nancy Comandante sa mister na si Bato. Sila ay mahigit 2 dekada ng kasal at may 2 anak na babae at 1 anak na lalaki na lahat ay nakapagtapos na ng kolehiyo. Kilala bilang isang simpleng babae na may malalim na pagmamahal at suporta sa kanyang pamilya. Ayon kay Nancy, si Bato ay kanyang soulmate at walang sikreto sa kanilang masayang pagsasama. Minsan nga raw, kahit naiisip pa lang niyang isang bagay, ay nagagawa na ito ni Bato. Bilang opisyal ang mister, mahusay din si Nancy na gumamit ng baril at marami nakapangalan sa kanya at kaya pa niyang tamaan ng isang 1-by-1 picture. Ayon sa kanya, maaaring hindi siya tulad ng ibang mga asawa na abala sa mga gawaing bahay, ngunit siya ay sobrang tutok at hands-on pagdating sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Erwin Tulfo. Nasa ika-4 na pwesto sa pagkasenador sa katatapos na eleksyon, katulad ng kanyang karera, makulay din ang itinakbo ng buhay pag-ibig ni Erwin at hindi gaanong lantaran sa publiko. Nakilala ni Erwin ang newscaster na si Karen Padilla sa ABS-CBN noong dekada 90 na kalaunan ay kanyang pinakasalan. Mayroon silang 2 anak na babae, sina Erica at Erin. Noong 2022, inamin ni Erwin na mayroon siyang kabuuang 10 anak mula sa 4 na mga babae. Hanggang sa noong October 2024, isinulat ni Erwin ang pangalan ng isang Rizalina Aquino bilang kanyang asawa sa kanyang Certificate of Candidacy para sa pagkasenador. Kiko Pangilinan. Isa sa mga pinakakilalang senatorial wife ay si Sharon Cuneta. Aminado ang megastar na napakarami nilang hindi pinagkasunduan ni Kiko sa paniniwala sa politika mula pa noong umpisa. Pero dahil naroon ang respeto nila sa isa't isa, hindi nila kailangan pang isa publiko ang mga diskusyon nilang mag-asawa. At sa desisyong pagbabalik ni Kiko sa Senado, nanguna si Sharon sa nagpahayag ng suporta sa mister na nagbunga ng maganda matapos na makapasok ito sa top 5 senatorial race.
Sa tagumpay na ito, sa pamamagitan ng social media posts, sunod-sunod ang iniwang taos-pusong mensahe ng pasasalamat ni Sharon, kung saan ipinahayag niya ang kanyang labis na pagtanaw ng utang na loob sa lahat ng tumindig at sumuporta sa kanila ni Kiko sa buong panahon ng kampanya. Rodante Marcoleta. Isang kilalang abogado at politiko, si Rodante na nagsilbi ng ilang termino bilang kinatawan ng party list sa mababang kapulungan ng Kongreso ay pasok sa ika-6 na pwesto sa pagkasenador. Ganun pa man, kung gaano kabukas ang trabaho niya sa publiko, taliwas naman ito sa kanyang personal na buhay. Katulad ng ibang politician, naroon ang tila pangangalaga ni Rodante sa kapakanan ng kanyang pamilya. Ang kanyang may bahay ay kilala sa pangalang Edna M. Marcoleta, isang tahimik at pribadong individual. Bagamat hindi madalas lumalabas sa media, siya ay isang dedicated mother at katuwang ni Rodante, isang matibay na pundasyon ng pagmamahal at suporta sa isa't isa. Ping Lacson. Tunay na karamay ni Ping ang asawang si Alice De Piero sa mahigit 4 na dekadang pagsasama at pagkakaroon ng 4 na mga anak. Pinakasalan ni Ping si Alice noong 1973 habang siya nagsisilbi sa Philippine Constabulary. Nasubukan na kanilang pagsasama sa hirap at ginhawa sa tuwing may mga binabatong akusasyon laban kay Ping habang siya ay nasa public service. Sino ding mag-aakala na ang istrikto at ang kamay na bakal na batas ni Ping ay may tinatagong lambing pagdating kay Alice. Sa isang panayam, ikinuwento ni Alice na unang nahulog ang loob niya sa mister sa dance floor ng isang disco na sa husay nitong sumayaw. Ibinahagi din niya na hindi siya natakot kay Ping. Kwento ni Alice, ang mga kapatid niya ay nagtataka kung paano siya niligawan nito dahil tahimik lang at madalas abala sa pagbabasa ng dyaryo kapag bumibisita sa bahay. Paliwanag ni Alice, kahit tahimik, mabait si Ping kaya siya nahulog sa kanya. Tito Soto. Hindi naman sikreto sa kaalaman ng publiko ang singtibay na batong samahan na nagbabalik sinadong si Tito Soto sa piling ng asawang si Helen Gamboa. Ang kanilang pagsasama ang isa sa mga itinuturing na pinakamatatag na relasyon at ideal marriage sa politika at showbiz dahil umabot na ito ng mahigit 5 dekada. Ayon kay Helen, hindi naman na perfect ang married life nila ni Tito. Tulad ng ibang mag-asawa, dumaraan din sila sa mga challenges ng buhay pero dahil mahal at nirerespeto nila ang isa't isa, napagtatagumpayan nila ang kahit anong pagsubok na dumarating. Masaya raw si Helen na hanggang ngayon ay nililigawan pa din siya ng mister at ipinagdarasal na tumanda silang magkasama ng kanyang one and only love. Sa pagiging exposed sa politics, anya wala namang pinagkaiba rito sa showbiz. Hindi rin daw siya affected kapag may mga isyong kinasasangkutan si Tito at nababash ang mister. Maging ang mga anak nilang sina Apples, Lala, Shara at Gian ay saksi sa matibay na pagmamahalan ng kanilang mga magulang. Pia Cayetano. Mulit-muli, pinatunayan ng mga kababaihan sa larangan ng politika na walang hangganan ang kanilang mga kaya tulad na lamang sa pag-upong muli ni Pia sa Senado. Ganun pa man sa kabila ng matagumpay na karera ni Pia, taliwas naman ang kinahinatnan ng kanyang relasyon. Taong 2004 na maghiwalay sila ng asawang lawyer na si Ari Ben Butch Sebastian, ang ama ng kanyang 3 mga anak. Camille Villar. Ang unika iha ng mga Villar ay sumunod sa yapak ng kanyang mga magulang sa larangan ng negosyo at politika na nakatakdang uupo sa Senado. Si Camille ay kasal kay Erwin Genuino, anak ni dating PAGCOR chairman Ephraim Genuino. Tulad ni Camille, minsan na din sinubukan ng mister ang politika nang kumandidato siya sa pagka-alkalde ng Makati City noong 2010 elections. Ang mag-asawa ay may 2 mga anak. Lito Lapid. Patuloy ang paglilingkod ng binansagang Supremo ng Senado na nasa 11 pwesto. Mula showbiz at politika, bukas na aklat ang buhay ni Lito. Siya ay kasal kay Marisa Tadeo at sila ay may 4 na mga anak, kabilang na sila Mark Lapid. May anak din si Lito sa dating supermodel na si Melanie Marquez at isa pa sa aktres na si Isabel Ortega. Amy Marcos. Nakahabol naman sa Magic 12 ng senatorial race si Amy na pinapakita ang malakas pa din niyang impluwensya sa kabila ng hatid na kontrobersya ng kanyang angkan. Kilala mang busy sa larangan ng politika at pagsiserbisyo publiko ay hindi naman may pagkakaila ang pagmamahal ni Amy sa binuong pamilya, kapiling si Tommy Manotoc Sr. na isang golfer at basketball coach ng ilang team sa PBA. Ngunit matapos lamang ng ilang taon bilang mag-asawa ay naghiwalay rin silang dalawa. Ang kanilang pagsasama ay nagbunga ng 3 mga anak na lalaki, ang modelong si Borgie Manotoc, ang abogadong si Mike at si Matthew na kasalukuyang gobernador ng Ilocos Norte. Ano ang masasabi mo sa video na ito?
mag-like o mag-react, at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!